ang sinabi ni, John Vic Remulla dito po sa di umano, sa putukan na naganap sa Senado nung, araw na nakatakas o nakaalis. Ito pong si, Senator Bato diyan po sa, ah, custody ng Senado. Sabi po ni ano, ni, Remulla, teka lang hanapin lang natin yung sinabi mismo ni Remulla. Okey, ito po sinabi ni Remulla, "NBI agents never set foot in the Senate building during shooting incident." Hindi ko po maintindihan kung ano po yung gusto nilang palabasin 'no. Gusto po ba nilang palabasin na wala pong kabarilan, wala pong, NBI agent na namaril, one way lang po, si Aplaska lang po? Hindi ko na kasi maintindihan, eh. Paulit-ulit po tayong nagsasabi rito na yung GSIS at tsaka Senate, isang building lang po 'yan. So yung sinasabi nila na wala pong nakapasok, bakit po nila sasabihin na walang nakapasok? Sino po yung nahuli? Hindi naman po nila dini-deny na taga-NBI yun. Binibigyan lang nila ng ibang tungkulin, driver lang o ito ay, trainee lang o kung ano man 'no. Hindi pa full-fledged na NBI agent yung nahuli. Paano niyo naman ipapaliwanag kasi dapat po 'to ano na po, eh, 'no, yung ebidensya-ebidensya na. Hindi na po pupuwedeng kuwentuhan dito, eh. Okey, papaano niyo rin po ipapaliwanag na yung nahuling driver/NBI agent slash trainee o kung ano pa man ang tawag diyan sa tao na 'yan, papaano niyo po sasabihin o papaano niyo papaliwanag na positive sa, paraffin test, 'no? So, ang kahulugan po ng paraffin test, nagpaputok po ng baril yung nahuling NBI agent o kung ano man ang tawag dun, sa driver o trainee o kung volunteer, ang dami pong tawag, eh, 'no? Okey, simple lang po 'yan, gusto po nilang palabasin na kasalanan po ng mga senador. Kasalanan po ni Aplaska o kung sino pa man po yung nagpa-trigger happy et cetera. Pero hindi po natin maitatanggi yung sinabi po ni Robin Padilla, ito po yung pinakaangkop sa lahat. Ano man ang, gusto niyong palabasin ngayon kay Aplaska, eto po ang sinabi ni Robin ng angkop po kay Aplaska. Nagsagip sa mga buhay sa Senado. Yan po ang tawag ni Robin Padilla kay Mau Aplaska. Okey, walang NBI daw na napunta ro'n. O sige, total parang namimiloso po na kung walang NBI na nagpunta ro'n, ibig niyong sabihin lumabas sila Mau Aplaska, lumabas po sa Senate. Hindi po ba sa Senate nagkaputukan? Yun po bang bumaril naman, sa labas po ba ng Senate naganap? Sa GSIS po ba naganap yung putukan? Kahit po magkatabi lang sila, oh. Si Aplaska po ba lumabas po sa Senate at nagpunta ng GSIS? Para lang po pagbigyan yung logic nila. Kasi gusto na nilang palabasin ngayon, si John Vic Remulla nung nagkakagulo o after ng putukan napunta ron, iba pa yung mga sinasabi niya, 'di ba? Ang sinasabi niya na naroon sila para protektahan yung mga senador. Ang sinasabi nila pati si Senator Bato poprotektahan nila. Tapos ngayon, nung ang pangulo po ay, nagpahayag po yung palasyo na
yung NBI, walang kasalanan o wala pong siege. Para po masabi na walang siege, 'yan yung problema, eh. Nung nagpahayag na po yung palasyo through, Yusek, Claire Castro, nung nagpahayag na po sila, kinakailangan na po ng mga tauhan ng palasyo na sumunod na po sa script ng palasyo. Ano po ba yung pahayag nila? Hindi, walang siege na naganap. So para po magtugma yung walang siege na naganap, kinakailangan walang NBI na nakatapak doon po sa Senate ground. O, 'di ba? Kasi 'pag may NBI po doon, ano man sabihin nila, nagkaputukan, may NBI na armado na namaril din, message na lalabas pong message. Kasi may pumasok, na hindi nagpaalam, para po mapaliwanag. Yan po ang problema 'pag nagpapahayag yung pangulo. Malamang yung tauhan niya susunod na sa kanya kahit imposible. Tauhan niya po si Remulla, eh. Alangan namang baliktarin ni Remulla, sabihin ni Remulla na message na naganap. Simple lang po yan, 'pag may armadong grupo na hindi nagpaalam sa Senate, ano po tawag dun? Nagpa-picture? Nagkaputukan, may armadong grupo na hindi pinaalam sa Senado. Ano po ang tawag dun? O, iba-iba lang tayo ng tawag, pero ang katotohanan, yun po yun, may lumusob na armado. Dahil nga po nagsalita nga yung pangulo na walang lusoban na naganap, dapat walang nakatuntong na NBI sa Senate building. Hmm. So ano yung punto natin diyan? Ang punto ko po, sumusunod lang po si Remulla, kinakailangan po na yun ang lumabas sa kanyang imbestigasyon. Kasi 'pag hindi po yun lumabas, 'pag sinabi ni Remulla na merong NBI sa Senate, mali na naman yung announcement ng palasyo. In-announce na nila na walang siege. Kung in-announce na nila na walang siege at sinabi ni Remulla na may NBI sa Senado, taliwas po yun sa in-announce ng palasyo. Kaya susunod lang si Remulla. Nariyan na yan, pangangatawanan. Yan yung problema natin. Pinangangatawanan natin kahit imposible. So ano ngayon ang gusto nyo sabihin? Lumabas si Mau Aplaska at nagpaputok sa labas? Nakita niya yung mga NBI doon sa labas ng Senate? Paano po yung mga nakunan? Paano po yung mga nakuhang video na nagpuputukan na nag-iiyakan yung mga reporter? So, ano man ang sabihin ninyo, si Aplaska po ang totoong nakapagprotekta. Ang trabaho ni Aplaska bilang Sergeant at Arms, protektahan ang Senado, protektahan ang mga senador. Nagampanan niya yung tungkulin na yan. Ano man ang mangyari sa kanya, tanggalin man siya riyan sa pagiging Sergeant at Arms dahil trigger happy daw siya. Wala na tayong magagawa. At least yung tungkulin niya ginampanan niya. Kaya congratulations, ano man ang gawin nila na pagbabago ngayon sa kwento. Alam nyo, nung nagkaputukan, alam na alam natin lahat, naganap yun sa Senate. Okay. Ano kaya yun, di ba? Kung susundan niyo yung logic nila, kung hindi sa Senado nagkaputukan, lumabas si Aplaska sa Senado para paputukan yung mga NBI. Yan ang kapanipaniwala kasi sino yung pinutukan nila kung wala sila sa Senado?
Patutunayan nila na nagpaputok si Aplaska sa labas ng Senado para masabi na walang pumunta ro'n. Eh, napakalaking kalokohan po 'yan.